Mother, magandang gabi sa ating lahat. Ngayon ay ang simbang gabi sa ikalimang araw, Disyembre 20, 2024. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay ang katuwang ng Arsobispo ng Maynila, His Excellency Most Reverend Alexander Amadeo. Magsitayo po tayo upang sa pambungad na awit. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ngayon ay humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na
Langin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawaran tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salita na nananahan sa iyong kabuturan ay dinala sa sinapupunan ng Berheng kalinis-linisan. Noong tanggapin niyang mabuting balita ay hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanang katulad ng mahal na Berhen. Matanggap nawa namin ang pagpapakumbaba ng sundin. Ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging isang kalahiman o si Seol, o sa kataasan ng langit." Sumagot si Akaz, Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ng Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, pati na ang aking Diyos? Ay inyong niyayamot, kaya't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ng isang dalaga at manganganak na lalaki. Ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos sa ating Panginoon. Ang mundo na tayo, ang iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kaliliman. Tugon, ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon? Sino niyang aahon? Sino ang papayagang pumasok sa templo? Sino ang tutulungang pumasok ng tao? Siya na malinis ang isip at buhay, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat at pangako na binibitiwan. Tugon, ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong pagpalaing siyang iligtas. Siya't papawalang sala, gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos. Silang lumapit sa Diyos ni Jacob. Tugon, ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin.
Praise God. Hallelujah. 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 Mitre. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, isang saserdote, ang ngalan ay Zacarias, sapagkat ni Abias ay mula rin sa lipi ni Aaron, sa kanyang asawang si Elizabeth, kapwa sila'y kalugod-lugod. Sa paningin ng Diyos namumuhay ng ngayon. Sa mga utos, tuntuning mula sa Panginoon, mula silang anak sapagkat baog si Elizabeth ay silang matanda na. Ang pagkat ni Zacarias ang nanungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y sa palaran ayon sa kaugalian, mga saserdote, siya'y nanghirang mahandog ng kamanyang kaya't pumasok sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsunog ng kamanyang. Samantala nagkatipon sa labas ng ang mga tao, nanalangin, walang anong-ano'y napakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan. Nang kanyang nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dinig niya ang panalangin mo kayo ni Elizabeth ang magkakaanak ng isang lalaki at Juan, at ipapangalan sa kanya, ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at maraming ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y maging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, puspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panumbalikan niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya ng Panginoon taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasundin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikan sa daan nang matuwid ang mga suwail. Sa gayon ipinaghanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na, ay din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balita, sinabi ko na sa inyo. At ngayon mabibingig at hindi makakapagsalita hanggat sa araw naganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala naghintay naman si Zacarias. Ang mga tao nagtaka sila, bakit nagtagal siya ng ayon sa loob ng templo? Paglabas niya, hindi siya na nagpakapagsalita. Mga senyas na lamang ginamit niya, kaya nantanto nila na nakita siya ng pangitain at siya'y nananatiling pipe.
Ano? Nananatiling pimpi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi na si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay. Sa loob ng 5 buwan ngayon ay nilalangap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Magsiupo po ang lahat. Maganda at pinagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Unang-una, ako ay pasensya na. Unang-una, ako ay magpapasalamat sa buting Arsobispo ng Maynila, si His Eminence Cardinal Teodoro. Kung nasaan ka man, diyan ka na lang. Pangalawa, sa butihing rektor ng Manila Cathedral, mga pare, mga diakono, mga seminarista, mga reliyosong lalaki at babae. Nandito tayo ngayon sa harapan ng simbahan upang gawin ang tradisyon ng Pilipino. At ano yun? Ang simbang gabi. Introduction lang ito. Papasok na tayo sa mismong part. Sa paglapit natin sa Paskong pagsilang ng Panginoon, may tinatawag po tayong gintong misa o misa aurea. Ito ay sapagkat ang ebanghelyo ngayon ay batay sa kauna-unahang pangyayari sa pagtupad ng plano ng pangkaligtasan ng Panginoon. At iyan ang pagbalita ni San Gabriel Arkanghel sa pagsilang ni Jesus sa mahal na Birhen. Madami po akong may alalahad sa inyo tungkol sa mabuting balita. Una, ang pagsunod sa Diyos. Siguro sa atin ay hindi na tayo pamilya. Tayo'y hindi na iba sa atin yung pagsunod sa Diyos. Pero yung totoo ba ay sumusunod ba talaga tayo sa Diyos? O pinapakinggan lang natin ang Diyos? Hindi natin malaman, no? We cannot define if we are truly following Jesus. Are we truly following the Lord? Sinusunod ba natin talaga ang Diyos? Bakit? Sa ebanghelyo ngayon ay ang pagsunod ng mahal na Birheng Maria. Ang pagsunod ng mahal na Birheng Maria, sapagkat ito'y mahirap sa mahal na Birheng Maria, ay isinunod niya. Sinunod niya. Bakit? Ito'y utos ng Diyos. Ito ay ang mensahe ng Diyos. Na harinawa sa atin ay maging aral sa atin na ang ebanghelyo ngayon ay tungkol sa itong ebanghelyo na ito ay tungkol sa pagsunod natin sa Diyos. Pangalawa, mahahantulad natin ang ebanghelyo natin sa coat of arms ng ating Arsobispo. Fiat mihi, verbum secundum. Tama ba ako? Be it done according to thy word. Siguro, ating narinig na ito nung pag-upo pa ng bagong Arsobispo. Ito ay nakalakip din sa kanyang COA, kanyang coat of arms. Fiat mihi secundum verbum tuum, na ang salita ay maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Na sana sa bawat misyon na bigay sa atin ng Panginoon
tayo'y sumagot ng oo. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Na dapat, or sana, yung mga natatanggap nating misyon sa Panginoon, tanggapin natin na may buong puso. Huwag nating tanggapin ng may sama ng loob ang misyon ng Panginoon. Dahil sa huli naman, itong misyon na ito ang ikabubuti ng ating buhay. Ito'y ikabubuti ng ating sarili. Na sana po, yung mga nagme-message sa GC, makinig muna, no? Huwag muna tayo sanang mag-chat. So yung may mga ibang cellphone dyan, pakipatay, huwag mag-chat. Alam niyo po mga kapatid, ang pagtawag kay Maria ay pinakamahirap na desisyon. Bakit? It is expected, no? It is unexpected to be called by an angel, no? Mahirap man tanggapin, nakakagulat tanggapin ang balitang ito. Pero in the end of the day, Mary said yes. Mary said yes. Kaya niya mga kapatid, hari nawa, sa pagdating ng misyon natin dito sa mundong ito, sumagot tayo ng oo. Sumagot tayo ng may buong puso, buong may galak. Sa pagpapahayag ng kanyang fiat, siya ay tunay na tumalima sa kalooban ng Diyos Ama, na maging ina ng tagapagligtas. Buong kababaang loob idinileklara niya sa kanyang sarili bilang abang alipin ng Panginoon at buong pananampalataya. Hinayaan niyang mangyari ang mensahe ng Diyos na ibinalita pamamagitan ni San Gabriel Arcangel. No? Kaya hari nawa, sa pagdarating ng ating misa, sa pagdarating ng ating Panginoon, maging handa tayo, no? Tayo'y maging handa, tayo'y maging masigla, magtuwa at magalak. At may ialalahad ako sa inyong tatlong bagay. Ano yon? Kalakbay, kakaabay, at abay. Ang tatlong salitang ito ay pawang galing sa isang ugat, bay. Ito ay kanaliman ng pagiging kasama, katabi, kaanig o kasali sa wikang kanto sa ating panahong kakakosa. No? Matanay nating iniisipin ang buong diwa ng lumulutang na mga pagbasa ngayon ay mga kinaliliman sa kung ano ang tayo, anong ng Diyos sa anumang pamumuhay bilang kanyang nilalang, kaabay natin siya tuwing kalakbay natin sa tanan panahon, kaabay natin siya at sa kasama sa lahat ng sandali. Pero hindi lamang ang Diyos, no? Si Maria ang hinirang ng Diyos upang gumawa ng isang dakilang misyon. Ay isa ring nating kaabay, kagaagapay, nang sumagot siya ng oo sa mga wikang binati ng anghel, inako niya ang pagiging hindi lamang kaulaway ng taong nilalang, kung hindi kaagapay, kalakbay, kasama
kainig at kapanalig nating lahat. Nang pumayag siyang maging tagapaghatid sa pagluluwalwal ng isang sanggol na namula sa kataas-taasan, ay tinanggap niya ring maging mapagmalasakit ang kakakosa ng sangkatauhan. May kasama tayong kakampi at kaanig bilang mga anak ni Adan at Eva. Siya ay buong Eva na nagbaliktad sa kalawang katapatan ni Eva. Ang kanyang matamis na oo ay isang tugon na walang teka-teka o saka na. Pero yung matamis na oo pala, mga kapatid, ay ang pagkakaligtas natin sa ating mga kasalanan. Kung hindi ka man sabihan ng oo ng crush mo nung ikay manligaw, hayaan mo ang mahal na Birheng Maria. Hayaan mo ang mahal na Birheng Maria ang umuos sa iyo, na siya ang tutulong. No? Kahit ikaw ay kahit ikay humingi ng tulong sa mahal na Birhen, ikaw pa rin ay tutulungan. Hanggat ikay nabubuhay, tutulungan at tutulungan ka ng mahal na Birheng Maria. Amen. Panalangin ng bayan, meron ba? Si Jesus na siyang ating Emmanuel, ang Diyos, sa piling natin, ang kanyang pagiging kapiling natin ay bukal na kasingyahan at lakas. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating mga alalahanin at pag-asa at manalangin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoong Jesus, manatili ka sa piling namin. Tugon. Panginoong Jesus, manatili kang kapiling sa amin. Nagbabasa. Para, Panginoong Jesus, lumagi ka mo nawa sa iyong simbahan, habang tuwina nagsisikap maghatid ng iyong ebanghelyo sa lahat na magbibigay saksi rito sa buhay ng kanyang mga kasapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, manatili ka sa piling namin. Panginoong Jesus, lumagi ka nawa sa Santo Papa, aming obispo, aming kura paroko at ang kanyang mga katulong upang sila'y maging mga lalong mabisang ministro ng iyong inspirasyon at pamamatubay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, manatili ka sa piling namin. Panginoong Jesus, lumagi ka nawa sa aming mga pinunong politikal at sibil, sa aming mga hukom, mga pulis at mga sundalo upang mabisa nilang maitaguyod ang katarungan, kaayusan at katapangan. Pangkalahatang manalangin tayo. Panginoong Jesus, manatili ka sa amin. Sa ilang sandali ng kahit tahimikan, idulog natin ang ating pangsariling intensyon sa Panginoon.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Hesus, manatili ka sa piling namin. Panginoong Hesus, tulutan mong makaraos kaming maluwalhati sa lahat ng aming kahirapan at bumuo ng mga pamayanang nagtatampok sa pinagaharian mo ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos tamang makapangyarihan. Ang pinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapunay at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itinangin mo ang paghahain nito upang nagdiriwang ay makasalo sa sumasampalatayan dapat na asahan sa darating mong anak na sa amin hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritong magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niya na marapat na kayaming pasalamatan. Sa pamamagitan ng ni Hesus Kristo naming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ipinahayag ng lahat ng mga propeta
Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista. Sa kanyang pagbibinyag ngayon ay pinaghahandaan namin ang maligayang araw sa kanyang pagsilang. Kami nananabik na nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga ngayon na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan. Nabubuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Bilang pala ang napaibig sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal. Sa pamamagitan ng iyong anak, ng aming Panginoong Hesukristo at kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binigyan mo ng buhay at kabanalan na walang sawa mong tinitipon sa iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan, Ama. Isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, Banal na Espiritu, ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo na nag-utos sa ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabi siya ipinagkanbot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Mysterium Fidei. Sa wakas, para mayagsa.
Ama, Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik sa ah, pagbabalik ay pinapanabikan. Kaya bilang pasasalamat na ngayon ay aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghaya mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pagkasundo sa iyo. Lobin mo kami magsasalo-salo sa katawan at dugon ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos. Ang mahal na Birheng Maria kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linis ang esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal. Naming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapanganan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagsundo sa iyo ay magbunga naman ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ng iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ang aming obispong si Jose at si Teodoro na aming obispo sa platapormang ito at ng buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinitipon mo sa iyong harapan.
Huwag maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin harian ang mga kapatid naming pumanaw at at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Per, per Cristo, con Cristo, and in Cristo, a te Deo Padre Omnipotente, ogni unitate dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Wala. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin na kami ipagadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sana ako.
at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa baba ang kukuha ng mga owas. Sa baba kayo magkomunyon. O Diyos, Ang mga sakristan sa baba. Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas, aking kamay magagalak na awit ng mapuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kalihas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak.
arrange na yan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinagsasaluhan mo sa iyong banal na piging ay pagpapakamtin mo ng tunay ng kapayapaan bilang kapakinabang sa ganap ng pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Any announcement? Announcement? Meron? Ako may i-announce. Utang na loob talaga. Ave Maria e Avante. Una, wala na po. May medical mission ang Manila Cathedral para sa mga batang 15 anyo hanggang simula 15 years old hanggang 18 years old. Ito po ay para sa dental cleaning, at dental health teaching. Pangalawa, nagsimula na po ang simbang noong ikakitse ng Disyembre. Yun lamang po. Maraming salamat. Tekto, magsip. Sundin niyo ang Panginoon. At pagpalay kayo ng makapangyarihan, putihin at mapagmahal ng Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang banal na misa ay naialay na umayo kayong taglay at mahalin si Kristo ng buong puso. Salamat sa Diyos.
Nakailang, no? 45 siguro ata. Ay, lahat ng nag-serve ka ganina, mag-train sa BC. Lahat ng nagsali sa BC. Utang na loob, di pa tapos ang misa ko. Sino ba nagsasalita na yun?